Good morning. So, nandito na tayo sa VS Rabbitry. Kasama natin si Sir Rob Olegario. Sir Rob, paliwanag mo naman tong rabbitry mo dito na nakita ko sa dito kami sa Silang Cavite. Silang Cavite. Yes, actually, thank you for coming. Medyo alam natin na hindi maganda yung weather ngayon. So, thank you pa din na nabigyan nyo ako ng time para maka-document dyan sa vlog nyo. So anyway, we started lang naman itong year din, June. So actually yung ibang rabbits ko dito galing kay Tierra del Menor. So dun siya yung nagmulat sa akin. Siya yung pinaka-mentor ko, kaya ako pumasok sa business. Okay. Ilang rabbits siya nandito, sir? Currently we have 54, 55. 54, 55. Ilan yung doe? Ang breeder natin na doe is less than 20. Less than 20? Puro kids na yan na gagawin na natin future breeder. And yung buck? Yung buck nasa 4 lang. 4 bucks, Yes. Ideal, 1:1/5 or 1/5? Yeah. So, nabanggit ni Sir Rob kanina, meron siyang special na rabbit dito. Yes. This one is the ito muna, yung upgraded lang to upgraded na lumabas sa kanya parang chinchilla. And this one is ito yung American line ng daddy niya. So, na-bless lang kasi bigay sa akin na free actually doon sa seminar namin last time kay TDM. So, ako yung nabunot sa raffle. Thank you. Okay. Okay, so ito naman yung F1 Cali, and then that one is a pure buck. Pure buck ng New Zealand. New Zealand. So, ilang months na yung pure buck ng New Zealand? Actually, nasa lang yan, 3.5 months lang. Malaki, parang adult na lang dito sa atin. Yes, kung makiko-compare mo doon sa upgraded, medyo parang mas malaki na nga siya. Sabi mo rin kanina, meron kang cross? Yes. We have the FGNZ. Ito yung gusto kong makita So this one, ito yun, meron siyang kids na. So, ang weight nito nasa yung nanganak siya, bago siya manganak, nasa 4 point something. Medyo mabigat talaga yan. So 6 months na siya nun, at least. Yes, diba? So meron siyang kids na, actually 8 yan. So bumigay yung 3 kasi nga medyo bagyo dito 2 weeks ago. So kawawa lang. Pero at least the 5 kids kasi, yung 5 kids kasi is healthy na. Okay. Wala nang problema. So ito yung cross ng Flemish Giant tsaka New Zealand. Yes. Yung nag-stud sa kanya is pure FG. Okay, so ang tatay pala niyan, pure FG. Naku, medyo... Kaya kung makikita niyo, laki. Compare mo dun sa 3 weeks na Nakita mo, kids Kuya na Dol. upgraded. Makikita mo na laki mo na comparison. For comparison, makikita nyo. Ito yung FG cross sa New Zealand. Ito yung upgraded sa kanan. Yes. Okay. Laki nga panibagong yan. Panibagong pagkakakitaan lang. Malaki yan, mabilis. Usual kong tinatanong to, paano yung sistema nyo dito sa pagpapakain? Kasi the usual, yung ideal ka, kahit sino namang siguro nag-rabbit, ideal is grass and then pellets. Either or kung pagpalitan mo man. Pero ako kasi dun sa amin, since scarce yung grass, ginagawa namin is pellets and then treats lang yung grass. Dito naman, syempre, napansin ko dito, medyo andito tayo sa Silang Cavite at maraming grass dito, saka forage. So anyway, ang usual naman talaga is pellet sa umaga, then unlimited yung grass natin, then sa gabi naman, yan, may pellet pa rin onti, nilalagay ko pa rin. Tapos may mga grass pa rin o forage pa rin ako nilalagay. Kaya lang, ang problema ngayon kasi is medyo tag-ulan. So, kaya nagpe-pellet muna ako, mahirap kasi baka, alam mo na, sa diarrhea. Although I have Rensoni para sa forage lang. Ano ulit ito, sir? Rensoni. So, maganda to sa mga alaga natin. Experience ko kasi sa kanila, even sa mga buck, ang lakas nilang lakas ng sperm daw nila. Rensoni. Yan, so nakakalat yun dyan. So ngayon, since nag-uulan, lately di ba may bagyo, mga bagyong dumaan, hindi muna nag-gagra si sir kasi nga medyo Yes. matubig masyado.
Oo, mahirap na. Mahirap na. Kahit, tingin ko nga, kahit 24 hours mo, 48 hours mo, baka matsambahan pa rin. Moisture pa. Any vitamins na pinaprovide mo dito? Actually, ang pinaka-vitamins niyan yung apple cider. Okay. Tsaka ang dami kasi malunggay dito. Okay, malunggay. Oregano. That's one, Talagang hindi ka maubusan dito. Ang malunggay dito siguro, kaya mag-accommodate kahit 1,000 rabbit eh. Sa dami ng malunggay dito. Talaga. Ayos. Yes. And any other special na ginagawa nyo nakakaiba sa ibang na unique okay. kumpara sa ibang breeders? Siguro as pet lover din ako, kaya lang napunta ako sa meat product ng rabbit. Kung makikita nyo, wala akong J-feeder. Okay. Wala akong J-feeder, puro clay pot. Kasi na-experience ko kasi mas maganda yung pinapakain mo siya on your own. Hindi ka lang takal. Ayan, sabi ko nga kanina na kapag nanganak yung rabbit, kahit yung may dugo-dugo pa, makahawakan mo yung rabbit, yung kit. Yun ang medyo na-experience ko lang. So, I don't know sa experience ng iba. Okay, sa experience. Kasi I think kapag komportable talaga sa yung rabbit, ikaw lang nakikita, ikaw yung nagpapakain. Yes. And everything, komportable sila sa'yo. Kaya kahit na mahawakan mo yung kits nila, magpunta doon yung amoy mo, okay lang kasi kampante sila sa'yo. Siguro nangyayari nga yung iba na kinakain nung dough yung kits kapag siyempre na-disturb, lalo na pag may predator or kung sakaling ibang tao yung mag-handle sa kanila. Bagay, na-experience din, may mga basa rin naman akong ganyan na-experience sa ibang tao na matagal na nilang ginagawa yun na sila nga yung nag-handle din ng kits, pero okay lang naman. Okay, so anything na nakapagbenta na ba ang rabbitry or actually yes, oo. Maganda naman yung market sa rabbit ngayon, pero usually ang kumukuha ng stocks ko is more on mga magbi-breed na rin mga future breeder. Future breeders. Oo, so mag-i-start din sila. So galing sila sa parang nagpipiggery tapos biglang nagko-convert yung iba sa puntang rabbitry. So hindi naman nila tinatanggal yung piggery. Pero more on siguro half-half. So nakikita kasi nila yung opportunity rin sa rabbit industry natin. So okay. Any other last any plugs masabi mo sir sa or sa kanila pwedeng kontakin? Kasi aside dito sa rabbitry mo, ano pang attraction? Actually, itong side namin, we call it Villa Sofia, Silang Cavite na resort. So right now, bawal kasi ang ang mga resorts. Gathering na sobrang laki. So meron din tayong VS Garden. So kung makikita nyo, puro VS yun kasi yung daughter namin is Sofia. So tinawag namin lahat VS na lang. And mamaya sir, pwede na kami i-tour? Sure. Ikot namin kayo mamaya. Okay. Saan kayo pwede makontak sir? Any email address or Facebook page? Or sa page namin sa VS Rabbitry Integrated Farming, available naman yun 24/7. May sumasagot dyan. Okay. Thank you sir. O yan, pinagbagyan tayo sir dito sa Rabbitry. Ikot tayo maya sa garden niya. Additional trivia para sa mga nanonood, baka pwede nyo rin gawin sa inyo to pag meron kayong pwesto sa Rob. Actually, kapag yung tinatawag na pagpapakondisyon sa mga rabbits natin, so yung iba kasi more on vitamins, may napakain, diet. Sa akin kasama talaga siya, pero parang tao rin yan parang pinag-gym mo siya, pinapatakbo mo. So itong area na to, pinapakawalan ko yung mga rabbits kapag yung malapit na yung inimate ko na sila. Para kondisyon na kondisyon, nakakatakbo, malakas ang resistensya. So, yun nga, kapag di pa ako naka-experience dito ng kits ko ay bumaba ng 4. 4 to 8, 4 to 12, ganyan ng yung kits natin. Yung pinapagala mo dito sa lugar, yung mga back ba or pareho? Pati pareho. May schedule lang, may schedule para syempre. Baka kastahan din. Oo, baka aksidente. Hindi naman nag-aaway.
Hindi naman. Pag yung lalaki naman, pag ganito kalaki, naghahabulan yan eh. Naghahabulan. Makikita mo kung sino yung pinakasiga sa kanila. Pero yung mga babae, Hindi naman. Dalawa lang minsan pinakakawalan ko or minsan isa lang. Pero tumbak, walang problema pag pinakawalan mo. Pag nang-away, takbo agad lang yung isa eh. okay. Pero kondisyon naman, yun ang habol ko naman talaga doon. So bagay, maganda rin kasi ang totoong habitat naman talaga nila sa wild wala Yes, naman yes. talaga sila. Maganda naman yun. Tama. Okay. So yeah, may additional trivia dito sa rabbit train ni Sir Rob. Okay, balik tayo. Itutour tayo ni Sir Rob sa garden. So Yes, thank you so much ulit ha. Oh. So, usapan rabbit trail lang. So, napunta tayo sa VS Garden tsaka sa Villa Sofia Resort. Parang isahan na lang din to, sir, para dagdag content eh. Ayan, Sige. so ito. You can see the plants naman. So, and these Millionaire are- plant. Yeah, millionaire plant ang tawag. Hindi ko kabisado lahat ng plants namin dito ha. Okay. And this is our pool. So sa ngayon dahil mga pandemic nga, hindi pa pwedeng magpa-book pero pwede silang magpaano dito sa Hoping by January, open na tayo ulit. Ayun, Kuya Dog, paano mo din dun? Yeah, that's the African Talisay. Sige. Ito pala yan. African Talisay. Yes, ito yung pinaka nakilala kami. This is called a African Talisay. So, popular siya na Okay. plant. Para sa mga uninitiated, can you tell us more about this? Anong unique dito tsaka magkano? Okay. Ito kasi variegated siya. Pag lumaki siya doon, mas nagmamahal. So, usually kapag nag 10 feet na siya, umabot siya 150,000. Talaga? Ito sir, Yes. magkano to? This one, I guess, nasa 15 o 20,000 na siya. So, we have at least 10 or 15 na ganito dito sa garden. Ito yung pinaka-unique sa garden ninyo. Dito kami nakilala. African Talisay. African Talisay. Ang galing sa Africa, sa Batangas. Hindi ko alam eh. Ay, kidding aside. Ayan, Kuya Dog, mga ano pa. Ayan. Dito pa yung ibang set ng mga plants namin. African Talisay. Tayo sa Baguio, may pine tree. So ito pa yung iba. So the rest, hindi ko na masyado kabisado. Pero yung mga mahilig sa plants, for sure, kabisado nila yan. Punta rin kayo dito kasi maraming halaman dito. Yes, one of the business yan. Ito na yung African Talisay na kayo. Okay. So meron kaming African Talisay na pangmasa. Aha. Pag mga ganito kalalaki, nasa 800 to 900 pesos. Okay, tapos bahala nang magpalaki yung ano. Oo. Okay. Ang dami nga. Ito yung malalaki. Sorry, apat pala ang alam kong plants. Silver button. Silver button. Okay. At least kahit hindi ka nag-YouTube, meron ka ng silver button. Oo nga.